Si Dr. Ernesto Galvez ay isa sa pinakakilalang espesyalista sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Sa kanyang bawat hakbang, ramdam ang awtoridad. Nakasuot ng mamahaling relo, palaging plansado ang kanyang puting coat at laging amoy imported na pabango ang kanyang opisina. Halos araw-araw ay may pasyente siyang politiko, negosyante at artista. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan ay isang lihim na totoo lamang sa mga dukha. Hindi siya nanggagamot kung walang pambayad. "Dok, please po, anak ko po," pakiusap ng isang ina noon. Tiningnan lang niya ng malamig. "Alam niyo po ba kung magkano ang oras ko? Sa ospital na iyon, kilala siyang doktor ng may pera. At para sa kanya, wala nang nastama pa roon. Bakit ko ilalaan ang talino ko sa mga walang kayang magbayad?" Madalas niyang tanong sa sarili. Isang gabing madilim at maulan, halos haping gabi na, dumating si Aling Minda sa emergency room. Basang-basa ang kanyang damit. Bit-bit-bit-bit niya si Lance, ang anak niyang 7 taong gulang na nangingisay at may bumubulang laway sa bibig. "Dok, maawa kayo. Wala po akong pera ngayon, pero babayaran ko po kahit paunti-unti." Halos pasigaw ang pakiusap ni Aling Minda habang nanginginig ang boses sa takot at lamig. Napatigil sandali ang nurse. Nakatingin lang si Dr. Galvez sa kanila mula sa dulo ng hallway. Hindi siya lumapit. Sa halip, tiningnan niya ang orasan sa pulso at marahang umiling. "Wala kayong pambayad? Ilabas niyo na lang ang bata. Sayang lang oras namin dito." Malamig niyang sagot habang naglalakad palayo. Humabol si Aling Minda. Lumuhod sa sahig. Humawak sa laylayan ng kanyang coat. "Dok, anak ko lang to. Tulungan niyo po kami." Pero parang walang narinig si Dr. Galvez. Tinalikuran niya ito at diretsyong pumasok sa elevator. Iniwang walang magawa ang ina sa sahig ng ospital. Ilang minuto pa lang ang lumipas. Unti-unting nanlambot ang katawan ni Lance. Tumigil ang panginisay. Kumalma ang kanyang dibdib. Wala na siyang iniinda. Ngunit kasabay nito ang pagkalma ng lahat sapagkat siya'y wala na. "Cardiac arrest na to, wala na po siya," bulong ng nurse. Tumigil ang mundo ni Aling Minda. Niyakap niya ang anak na malamig at walang buhay. Ang iyak niya ay hindi na lang basta luha ng lungkot. Iyon ay sigaw ng isang inang pinagsarhan ng pag-asa. Sa kabilang banda ng ospital, nagkakape si Dr. Galvez. Walang kamalay-malay sa pagkawala ng batang hindi niya piniling tulungan. Para sa kanya, isa lamang yung gabi ng trabaho. Isa lamang na kasong hindi niya pinansin. Kinabukasan, habang inaasikaso na ang katawan ni Lance, isang matandang babae ang dumating. Siya si Lola Talia, ina ni Aling Minda, tahimik, nakasuot ng itim, at may daladalang kahoy na pamalo na balot sa kupas na telang itim. Lumapit siya sa bangkay ng bata at hinaplos ang noo nito. Pagkatapos ay tumalikod siya. Humarap kay Dr. Galvez na noon ay naroroon para pirmahan ang dokumento ng pag-release ng bangkay. "Buhay ang hindi mo sinagip, buhay din ang magiging kapalit," mahinang sabi ni Lola Talia, ngunit ang tinig niya ay tila may bigat ng libo-libong kaluluwa. Kinuha niya ang pamalo, itinaas ito, at saka binulungan ng mga salitang hindi maintindihan. Malalim, parang dasal, ngunit may halong puot. Biglang lumamig ang paligid. Tumahimik ang paligid ng morgue, at nang matapos siya, dahan-dahan siyang naglakad papalayo. "Hindi laging kamatayan ang sumpa," bulong niya. "Minsan, unti-unting pagkalugmok ang tunay na kabayaran." Unang gabi pa lang, hindi na nakatulog si Dr. Galvez. Para siyang sinasakal habang natutulog. Sa kanyang panaginip, naroon si Lance, nakahiga sa puting kama, nakaniti ngunit hindi masaya. Kinabukasan, nagsimulang magkaroon ng maliliit na pasa ang kanyang katawan. Lumalalim ang kulay, parang pasa ng taong sinaktan. Hindi nawala kahit anong gamot. Pagkalipas ng ilang araw, sumakit ang kanyang tiyan, parang may gumagapang sa loob. Nang tingnan niya sa salamin, para bang may mga aninong dumadaan sa kanyang likod. Isang beses, nakita niya sa refleksyon si Lance, nakatayo sa likod niya. Piningnan siya. Walang galit, pero may lungkot. At biglang nawala. Pinilit niyang huwag pansinin. Pero gabi-gabi, palala ng palala ang kanyang pakiramdam. Nawawala ang ganang kumain, nagkakaroon ng bangungot, at unti-unti ring nawawala ang kanyang mga pasyente. Pagkaraan ng ilang linggo, tuluyan nang bumagsak ang buhay ni Dr. Galvez.
Nagsimulang maglabasan ang mga reklamo sa ospital. May mga pasyente umanong nagkakasakit pagkatapos niyang gamutin. Pinanggal siya sa pwesto, natanggal ang kanyang lisensya, nawala ang lahat ng ipon niya sa bangko dahil sa scam. Nawalan siya ng bahay, ng sasakyan at ng tirahan. Sa loob lang ng 3 buwan, mula sa isang respetadong doktor, isa na siyang taong grasa sa Maynila. Wala nang lumalapit sa kanya. Wala nang tumitingin sa anyang direksyon. Lahat ay takot. Lahat ay tila nararamdaman ang kakaibang dilim na bumabalot sa kanya. Isang gabi, isang papel ang dumapo sa kanyang paanan. Sa sulat kamay, sa bawat buhay na pinabayaan, may multong hahabol. Sa bawat puso na tinanggihan, may kaluluwang maghihiganti. Hindi na alam ni Dr. Galvez kung saan pupunta. Minsang umiiyak siya sa gilid ng palsada. May matandang tricycle driver na lumapit. Ako na ang magdadala sa iyo. May isang albularyo sa paanan ng bundok sa silang. Sila kang Rosa. Hindi siya basta-basta tumatanggap, pero kung dadalhin ka ng tadhana, marahil papayag siya. Sa kabila ng kahirapan, sinundan ni Dr. Galvez ang matanda. Dinala siya sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Doon, nakita niya sila kang Rosa. Isang matandang babae na halos hindi matukoy ang edad. May mahabang buhok, mapupungay ang mata, at may matalim ngunit mapagmatyag na tingin. Hindi ito karaniwang sakit, sabi niya habang pinagwamasdan ang doktor. Ito'y galit ng isang batang hindi mo binigyang pag-asa. Galit na hindi matahimik. Dinala siya nila kang Rosa sa gitna ng gubat. Pinahiga siya sa altar na gawa sa bato at nilagyan ng mga halamang gamot ang kanyang katawan. Milublob siya sa malamig na ilog sa tabi ng kuweba. Saka pinainom ng mapait na sabaw ng ugat. Sa paligid, 7 kandila ang sinindihan habang binibigkas ng matanda ang mga orasyon. Sa bawat pagbigkas niya, lumalakas ang hangin. Parang may mga kaluluwang nagmamasid. Biglang bumigat ang dibdib ni Dr. Galvez. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang alaala. Ang mga pasyente niyang tinanggihan, ang bata, ang ina, ang sigaw sa ospital. Napaiyak siya. Patawarin niyo ako. Hindi ko na maibabalik ang buhay, pero gusto ko sanang mabuhay na may saysay. Pumikit sila kang Rosa. Hindi ko maaalis ang marka, pero maibabalik ko ang lakas para gamitin mo sa tama. Makalipas ang 1 buwan, pumalik si Dr. Galvez sa Maynila. Wala na siyang lisensya. Wala na siyang ospital, pero may bagong puso na siyang dala. Nagboluntaryo siya sa Barangay Health Center, tumulong maglinis, manayos ng pila at alalayan ang mga ina. Isang araw, may lumapit na batang lalaking may ubo. Kuya, may lagnat po ako pero wala po kaming pera. Mumiti si Dr. Galvez at sinabing, hindi mo kailangang magbayad. Ang mahalaga, gumaling ka. Wala na siyang titulo pero sa mga tao roon, siya ang tunay na doktor, ang doktor ng puso. Isang gabi, habang nakaupo sa harap ng health center, naramdaman ni Dr. Galvez ang malamig na simoy ng hangin. Sa kanyang tabi, tila may batang lalaki na biglang umupo. Tumingin siya at nakita si Lance, nakangiti, mapayapa. Salamat po, bulong ng bata bago siya nawala sa liwanag ng buwan. Maya-maya, isang papel ang dahan-dahang lumipad at dumikit sa kanyang tuhod. Kapag ang puso'y muling natutong magmahal, doon nagsisimula ang tunay na paggaling. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan, kundi sa dami ng pusong tinulungan niya ng walang kapalit. Kapag isinara mo ang iyong puso sa mga nangangailangan, darating ang araw na isasara rin sa iyo ang mundo. Ngunit ang pagsisisi, kung taos puso, ay maaaring maging simula ng pagbabago, sapagkat hindi lang gamutan ang kayang magpagaling, kundi ang kabutihan ng puso.